What's up mga kabulkit? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong mga negosyong vulcanizing shop? Sana ay laging mataas ang kita at syempre, ingat kasi hindi basta-basta ang trabaho natin to. Sa video ito ay siguradong may tatamaan sa inyo at siguradong makaka-relate kayo dahil ang video ito, ang vlog na to ay tungkol sa bisyo. Okay, bisyo. Ops. Huwag mo munang skip kasi baka iniisip mo ang content ko vulcanizing tapos bisyo. Hep lang. Tapusin niyo muna to kasi itong topic natin ngayon na tungkol sa bisyo ay malaki ang kinalaman kung bakit ang tagal-tagal mo nang nagmamay-ari ng vulcanizing shop pero hindi ka pa rin nakakapag-upgrade ng mga gamit mo. Tama? O hindi mo lang napapansin? Ngayon mga kabulkit, i-share ko sa inyo kung bakit inaabot ako ng halos 6 na taon bago nakabili ng una kong tire changer. At ang isa sa mga dahilan nga kung bakit walang nangyayari sa shop ko noon o parang pakiramdam ko kumikita naman pero parang may kulang. Kasi yung nakikita ako dun sa ibang shop, ang gaganda ng shop nila, kumpleto sa gamit. Yung sa akin, kumikita nga, maganda naman yung kita, pero parang wala nangyayari. Minsan napatingin nila ako sa mga gamit ko, sabi ko, luma na at sira-sira pa. At hindi ko yun masyadong napagtuunan ng pansin. Kasi nga, may bisyo ako. At yung bisyong yun ay pagsusugal. Di ba? Meron sa inyo sugarol din. Nagsusugal ako noon bawat uwi ko ng Sabado ng gabi. Kung hindi sugal, iinom. Pero yung sugal talaga ay nako, ang sumisip-sip ng kinikita ko ng perang dumadaloy sa shop ko. Na hindi ko namamalaya na parang barya lang yan, sugal na yan. Yung ipapatalo ko, kikitain ko pa sa sunod na araw o bukas. Ganun yung mga rason ko noon. Okay lang matalo ako ngayon. Kasi bukas, andyan na uli yung perang natalo. May ganun akong sinasabi sa sarili ko na pagsusugal ako. Tsaka hindi ako takot na matalo. Kasi nga, may inaasahan akong shop. Kaya, mga kabulkit, kung iniisip nyo na yung bisyo nyo ngayon o kung ano man yan na kinahiligan yung bisyo, sigurado, sumisip-sip din yan ng kinikita mo, kita na dapat mapupunta sa pag-upgrade ng mga kagamitan para hindi ka lalo mahirapan. Di ba? Halimbawa ng bisyo, sigarilyo. Ako hindi ako giyosi. Wala akong bisyong gayong sigarilyo. Pero sa tingin ko yung bisyo na sigarilyo ang isa sa tingin kong pinakamalala, talo pa ang pagsusugal ko. Kung ako nagsusugal ng weekend o Sabado, Linggo, ganyan, ang yosi, isipin nyo na lang magkano na ba stick ngayon? 8 G's, ganyan. Magkano isang kaha? 160. Ba't ko alam, nagtitinda po ako ng sigarilyo sa shop ko. Dahil yun ay hanap ng mga customer ko. At ang benta ko, Winston, 8 pesos yun. Ngayon, sabihin nyo, barya lang naman yung 8 pesos. Kung nakaisang kaha ka sa maghapon, 160. I-times mo po yun. Isang buwan. Mahina ako sa math. Kaya kayo bahala. Malaki pa rin yun, mga kabulkit. Kung inipon nyo yun, magkano ba yun? 160. Sabihin natin na lang 4.5 yung buwan mo. 4.5.
Sa 10 buwan, magkano na yun mga kabulkit? Yung 4-5. Di ba 45,000? Kwentahin nyo, mahina nga ako sa math. 45,000 yung nawawala yung pera. Na kung tutusin, konting dagdag na lang, tire changer na. O, di ba mga kabulkit? Kwentahin nyo. Yung bisyo nyo, o kahit ano pa man yan, bisyo na kung saan gumagastos kayo ng pera, walang mangyayari yan. Walang mangyayari kahit sinasabi nyo na mag-iipon ako, pag-iipunan ko yung mga gamit na yan. Hindi nyo yan basta mabibili. Pagdadaanan nyo ang matagal na panahon. Hanggang sa ma-realize nyo na yung bisyo nyo nga talaga ang ugat kung bakit hindi kayo makapag-upgrade o parang walang nangyayari sa negosyo nyo. Sa maniwala kayo sa hindi, yan ay karanasan ko. Kaya, hanggat maaari, hanggat kaya, tanggalin nyo na yung bisyo. Kung gusto nyo may mangyari na maganda sa buhay nyo, at syempre, sa negosyo nyo. Walang masama kung susubukan. Isipin nyo naman ha, kung magiging practical lang tayo. Bisyo ka ng bisyo ngayon. Pagdating ng panahon, may sakit ka na, kabibisyo mo, gastos pa rin yan. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, anong pake mo? Wala nga akong pake. Pero kung may pamilya na kayo, may anak na kayo, ang negosyo natin, vulcanizing shop. Kung ayaw ng mga anak mo na manahin yung shop mo, paano na kung ikaw magkasakit? Di ba? Kung hindi sila marunong, di putol lahat. Putol ang pagkakitaan natin. Kaya, para sa akin, maging practical lang tayo sa buhay. Maging, isipin lang natin yung magiging side effect o good effect sakaling itigil natin yung ating mga bisyo kung ano man yan. Kasi, once na tinigil mo yan, sigurado ako, mga kabulkit, meron at merong mangyayaring magandang epekto yan sa shop mo, sa sarili mo, at syempre sa buong pamilya mo. Malaki ang mayaambag ng pagtigil mo ng bisyo. Maniwala ka sa hindi. Tingnan nyo ako hindi ko sinasabing sobrang nabago ko na lahat. Paunti-unti lang. Kasi noon, nagtigil ako sa online sabong. Mga may naata nung nakarang taon na. Hilig pa din ako sa online sabong. Na halos talo ako. Kaya mga kabulkit, hindi sa pinapakialaman ko kayo. Gusto ko lang na ma-realize nyo na ang talagang sumisip-sip na kita ng shop natin ay yung ating mga bisyo. Kung maniniwala kayo, thank you. Kung hindi, bahala kayo. Bahala kayo. Okay mga kabulkit, hanggang dito na lang. Kasi magluluto pa ako. Bye-bye!